Ngayong araw, extra kita ng tindera mula sa pag-cash in at cash out sa e-wallet, nilimas ng notorious na OTP scammer. Nung inopen ko na yung e-wallet, wala nang laman. Isa pang tindero na nagtatrabaho ng matino, nasalisihan ng scammer na nagpanggap na customer. Laman ng e-wallet niya, nilimas. Halos hindi na kayo matulog, tapos sa isang iglap lang kukunin niyo yung pera. At ginang na sumugal sa bagsak presyong bigas. Nga matapos mahokus-pokus ng budulerang online seller. Pag punta ko dun sa messenger, nakablock na po ako. Maging alerto, huwag magpabudol, dapat laging budol alert. One click na lang ang maraming transaksyon sa panahon ngayon. Kaya naman yan ang pinagpipiestahan ng mga mambubudol. Huwag agad magtiwala at matutong makiramdam para hindi ikaw at mga mahal mo sa buhay ang sunod na mabiktima. Dapat laging budol alert. Maya, GCash, yan na ngayon ang kalakaran kapag bayaran ang pinag-uusapan. Bagong sistema, napaka-kumbinyente. Ang tawag po dyan, e-wallet. At ang laman talaga ng wallet na yan, cash. Hindi nga lang physical na pera, kundi electronic. Yan, bagamat kumbinyente, ay paborito na rin ngayon ng mga scammer. At yan ang kwentong budol ni Shaila Francisco. Shaila, ipaliwanag mo ang scam alert dyan. Luchi, lahat kasi ng nabiktima ay mga may-ari ng mga tindahan. Ginawa kasi nilang negosyo itong e-wallet. Kaya mo kasi paikutin yung pera sa maliit na puhunan sa cash and cash out business. Isipin mo para siyang ATM na pwede kang may interest. May interest. Maglalagay lang sila ng interest pero pwedeng mag-withdraw or mag-deposit yung mga katransaksyon or mga suki mo. Ang hindi nila alam, yun pa yung nagagamit ng scammer para malimas lahat ng pera dun sa e-wallet mo. Shopping man yan, pagbabayad ng bills o pagkain sa labas, halos lahat kaya ng bayaran gamit ang e-wallet. Kaya ang ilang negosyante, pumasok na rin sa cash and cash out business. Gaya ng nakilala kong si Mona Lee, na bukod sa pagtitinda, kumikita na rin sa pagtatransfer ng pera sa e-wallet. Halimbawa, magka-cash in sila ng 1,000 pesos. Yung charge namin doon ay 20 pesos sa 1,000. Pag nag-cash out, ganun din ang charge namin sa kanila. Marami ba kayong customer dyan sa e-wallet po? Marami. Sa isang araw siguro, nakakapag kami ng mga 20K, nakakapagpaubos kami. Minsan, mas mahigit pa. Doble ingat daw sina Mona Lee sa kanilang negosyo para hindi maloko. Tagong-tago pa nga raw ang kanilang impormasyon tuwing nakikipagtransaksyon sa mga nagpapa-cash in o cash out na customer. Nagbago ang lahat ng yan noong May 6, 2024. Isang lalaki ang lumapit sa tindahan ni Mona Lee para umano magpa-cash in ng 150 pesos. Successful na yung transaksyon. Tapos sabi ng mister ko, picturean mo pa po ba? Sabi niya, hindi na. Sabi niya, di umalis na siya. Nung umalis siya, mga after 4 minutes siguro, bumalik siya. Sabi niya, pwede po ba mapicturean yung cash in ko, sabi niya. Sabi niya, hindi kasi ang kapitbahay ko, dati hindi naman nanghihingi to ng reference number, ngayon nanghihingi siya. Ngayon, ng mister ko, pinapicturean sa kanya, may inaantay siya, matagal niya bago i-click yung cam niya. Nung sabi ng mister ko, okay na, sabi niya, okay na. Nung umalis na siya. Budol alert! Huwag ipahawak ang inyong cellphone sa taong hindi nyo kilala.
Posible kasing kung ano-anong transaksyon ang gawin dito ng mga mambubudol. Walang kamalay-malay si Mona Lee na doon na pala umatak ang kawatan. Nagawa niyang gamitin ang e-wallet ni Mona Lee para sa ibang transaksyon. At ang pera ni Mona Lee, nag-goodbye na matapos makuhaan ng picture ang one-time password o OTP na tinext sa account ni Mona Lee. Nung umalis yun yung mama, ang balance namin, nakita pa namin na 30,112. Nung bumalik na siya na kumuha na siya ng picture, tapos may nagsunod na magpapakash in, doon na namin nalaman na 112 na lang ang balance ng e-wallet namin. Nang nakalagay na, nagbayad na kami ng 30,000 online payment. Rekta sa account na King's Hand Store ang natangay na 30 mil mula kina Mona Lee. Ang lahat na yan na isa katuparan ng kawatan dahil sa OTP. Ay no, so may pruweba sa cellphone ni ma'am na may talagang nag-text ng OTP. Yun nga lang, hindi niya namalaya nung una kasi nakaharap doon sa scammer yung cellphone. Nalaman lang nila, na-discover nila nung binabalikan na nila yung mga text message. Ito na, yung OTP. Kailan niya nakita to? Mismo nung Nung araw, umalis na siya, pagkaalis niya. pag-alis na niya, nung nalaman na namin na na-scam kami. Pero hindi niyo na nahabol siya, no? Hindi na. Ayan no, so meron na-receive silang transaction detail na sinend yung 30,000 pesos. Wala naman kayong transaction na ganyan talaga, no? Wala, hindi kami mahilig sa mga online payment. Nilikha ang one-time password o OTP bilang safety feature para sa mga e-wallet at mobile banking apps. Ayon sa GCash, ang OTP ay isang system-initiated security layer para sa proteksyon ng mga gumagamit ng e-wallet. Ito ay gumagana base sa maaring banta o posibleng panganib sa seguridad ng mga transaksyon. Kaya karaniwang natatanggap ito sa unang beses na magpapadala ng pera sa isang bagong numero o account. Kung walang nakuhang OTP, hindi yun mag-successful yung pagsisend niya ng pera. Ang nasa isip namin, pipicturan lang niya yung pinakash in niya na 150. Pero nung binalikan na namin yung messages, doon na namin nalaman na OTP pala ang pinicturan niya para maging successful yung transaction niya sa amin. Masalimuot na leksyon daw ang iniwan ng karanasang ito kay Mona Lee at sa kanyang asawa. Yung tao na nagbubudol, parang ordinaryong tao lang na, parang sa mga customer lang namin na pakas in, pakas out, ganun lang. Walang pagdududa talaga sa hitsura niya. Agad nagtungo sa barangay si Mona Lee para magreklamo. Sa kasamaang palad, hindi nakuhaan sa CCTV ang mambubudol. Labis tuloy ang panghihinayang ni Mona Lee, lalo't marami pa raw sanang pwedeng puntahan ang natangay sa kanilang pera. Hindi naman, porque na may laman ng 30,000 yon, marami yung ang pera na ipapasok mo doon. Yung e-wallet namin, yung umiikot lang, labas-pasok lang yung pera. Kung hindi ho sana nakuha yung 30,000, saan nyo po sana nagastos yung ganung kalaking halaga? Siguro na napamili pa namin ng ibang paninda, nabili pa namin ng mga pagkain namin. Siguro ganun, yung gatas ng mga apo. Nalulungkot ako pag naalala ko dahil sa panahon ngayon, saan ko makikita yung 30,000 na yun sa isang iglap lang na nawala sa amin. Diba? Kahit sabihin mo magtatrabaho ka ng isang buwan, makikita mo ba kaagad yung 30,000 na yun? Hindi. Sunod ko namang nakilala ang nauna na palang nabiktima ng e-wallet scam na si Herman. Bukod sa mga paninda sa kanyang butika, napagkakakitaan niya rin daw ang kanyang cash in at cash out services na sinimulan niya noong pandemya. Umpisa, kunti lang muna nila namin ni Mrs. Basta less than 100,000 ganun. Hanggat sa dumami ng dumami, yung customer nalaman ng mayroon na kaming ditong e-wallet, dito na nagkakasin ng yung sa kanilang mga ayuda. Dahil lumalaki ng sideline, nagdesisyon daw si Herman na maghigpit para makaiwas sa modus. May nag-attempt
Pero hindi sa amin nakakalusot. Meron kasi mga negative na gustong para lang makuha yung pin, pero hindi namin pinapansin eh. Baga, ingat na lang, alerto na lang. Paano nyo nalulusutan yun? Alam namin na yung kanilang mga alibay, mga modus. Kaya hindi sila nakakaugar sa amin. Sobra-sobra man ang pag-iingat, hindi pa rin nakaligtas sina Herman sa mga expert na kawatan. April 1, 2024 nang maisahan sila ng nagpanggap na mag-cash in umano. Nagkataon na wala kami sa tindahan. Yung bantay lang namin ang nagkataon dito. Noong time na yon, April 1, bago lang ma-reloadan yung account namin. Bigla na lang nagulat sila kasi nga yung balance ng namin, e-wallet namin na bumaba from 35,000 plus nawala, alos konti na lang yung balance. Natuklasan ni Herman na ginamit ang tinangay na pera sa online games. Ngayon, tinignan ko yung mga records, tinignan ko yung mga messages. Nakita ko doon, mayroong isang transaction na sabi ko, tinanong ko sila, meron kayong transaction na meron ba sa inyo ng nagpa-transfer sa Sabi nila, wala. Sabi ko, meron tayong natanggap na code. Ito yung message na open ko. Wala ba kayong nabigyan ng code? Wala, kuya. Bakit na-process to? Kasi kung sabi ko sa kanila, hindi to mapaprocess yung transaction na to, hindi to magiging successful kung hindi na ibigay yung code. Nang balikan ang kanilang CCTV footage, pasado 10:30 ng umaga, nakuha na ng pagdating ng lalaking nakasombrero na nakatransaksyon ng tindera nila Herman. Ito na umano ang huli nilang naging customer bago masaid ang kanilang pondo. Meron kaming nakitang transaction nung time na yon, bago yung transaction. Mayroon nagpachikas din na maliit na amount, kagaya ng doon sa kabilang tindahan. Hindi na raw sana para maghabol si Kuya Herman dahil sapat na ang abalang dulot ng panloloko sa kanila. Pero nang malamang hindi lang silang biktima ng scammer sa kanilang lugar, doon na siya nakumbinsing maghabol. Lahat sila, iisa lang ang tinuturong sa larin. Susunod, negosyante kuno, lumutang na nasa likod umano ng pambubudol kay na Monali at Herman. Pero wait, there's more. Mahigit 20 na pala ang nabiktima ng budolero. Naghihirap kami, tawag siya. Ilang segundo lang, ilang minuto lang, makukuha niya na kaagad ang libo-libong laman ng e-wallet namin. Walang BBTO sa Budol Alert. Gaya ng mga naunang biktima, sa cash and cash out sideline din nakakakuha ng dagdag na kita ang tinderong si Sam. April 20, 2024, isang lalaking nagpa-cash in ng 150 pesos sa kanyang tindahan. Hindi niya alam, ito na pala ang mitsa ng pambubudol sa kanya. Pagkatapos bumalik na nagpa-cash in para picturean ang resibo ng kanilang transaksyon, laking gulat ni Sam ang biglang pagkakaroon nila ng transaksyon sa isang bilihan ng health products online. Dito na pala naibayad ang 16,000 pesos mula sa kanyang e-wallet. Ang ginawa po namin, pumunta kaagad kami sa barangay, tiningnan namin sa CCTV, tapos inano namin yung number na ginamit niya, inanap namin sa Facebook yung pangalan niya, yung account niya. Na-trace sa isang Mark Ian Cabezas ang maanomalyang transaksyon. Siya rin ang negosyante kuno na itinuturong ng biktima kina Monali, Herman at nasa 20 pang iba. Mas lalo pang tumindi ang suspecha nila nang makita sa history ng messages na may nai-request ding code para sa kanilang e-wallet. Kaya kumbinsido silang ito na nga ang hinahanap nilang salarin. Paano nyo nalaman na siya parehong tao?
Isa lang po yung ano niya, yung number na ginamit sa pagpa-cash in sa amin. Tapos yun po ang lumabas sa ano niya, sa number na yung pangalan niya. Doon po namin na-trace yung tao. Kung ang ibang mga biktima nawawala na ng pag-asang mahabol ang scammer, si Kuya Sam porsigidong mabawi ang natangay sa kanyang 16,000 piso. Nakakuha siya ng mga CCTV footage kung saan naaktuhan ang pambubudol ng itinuturong kawatan na si Mark. Agad na ipinost ni Sam ang mga litrato ni Mark para magbabala sa mga kaibigan niya sa social media. Swerte namang mula sa comment section ay may isang kaibigan sina Kuya Sam na tumulong para habulin at panagutin si Mark. Nakipag-deal yung scammer na ibabalik na lang yung 10,000, papalit ng iburahin yung pinost namin na Facebook account niya. At kinagabihan nga ng April 21, isang araw matapos silang makuhanan ng pera, ay ibinalik na sa account ni Sam ang halagang 10,000 pesos. Wala na daw siyang balak pang habulin ang natitirang 6,000 piso. Ang sabi ng scammer sa kanila, parang ginamit lang din siya, mayroon pang ibang tao na nagamit lang daw siya nung kaya napilitan siya na gumawa ng ganun. Parang kumbaga mayroon pang ibang tao na involved sa ginagamit lang siya, kumbaga hindi namin kung talagang palusot lang nung scammer na. Masama pa rin yung namin kasi kailangan hindi na ginagawa sa mga sa mga biktima niya, mga ganun. Isipin mo, pinaghihirapan namin, halos hindi na kayo matulog, tapos sa isang iglap lang, kukunin niyo yung pera sa laman ng e-wallet namin. Dahil inamin niya na sinuli niya yung pera, ibig sabihin, siya talaga yung gumawa ng crime. Kasi the mere fact na inamin mo yung ginawa mo, tapos ini-return mo yung pera na scam mo, ibig sabihin, ikaw talaga yung gumawa. Kaya na-identified nila. Sa kabuuan, mahigit 260,000 pesos na raw ang natangay ni Mark Ian Cabezas mula sa mga nabiktima niyang maliliit na negosyo. Sa nakalat na impormasyon ng mga biktima, napag-alamang taga Valenzuela si Mark. Ayon naman sa PNP-ACG, iilan pa lang na itatala nilang kaso ng ganitong modus. Dito sa office namin, pa isa-isa, mga isolated cases lang naman yung ganon. Kasi yung ibang e-wallets kasi hindi sila stricto dun sa pagre-register dun sa mga users. So yung iba kasi nabibiktima lang, nagagamit yung identity nila, kinukuha yung ID or ginagawan sila ng fake ID para ma-register sila, para magamit sa pang-i-scam. Iisa lang daw ang hiling ngayon ng mga nabudol ni Mark. Pagdusahan niya yung ginagawa niya sa mga biktima niya, kawawa naman kami magiging mga biktima niya, naghihirap kami, tapos siya sa panandalian lang, ilang segundo lang, ilang minuto lang, makukuha niya na kaagad ang libo-libong laman ng e-wallet namin. Ganun. Desidido rin sina Mona Lee na magsampa ng kaso laban sa e-wallet scammer. So sinamahan natin si Ma'am Mona Lee na mag-file ng formal complaint dito sa Caloocan PNP Anti-Cybercrime. Ano ba inaasahan mo dito? Para lang mahuli yung suspect, para wala na siyang maraming mabiktima pang iba. Kung nabiktima po sila, pumunta lang sila sa nearest Anti-Cybercrime Group office para mag-lodge ng complaint at dalhin po nila yung valid ID nila, tapos transaction history kung anong e-wallets ang nagamit or napag-transfera ng pera dun sa transaction na yun. Pagka halimbawa, gusto nakikiusap sa kanila yung isang suspect na picturean yung cellphone nila, wag na wag nilang gagawin. So marami pwedeng makuwang details doon para ma-access nila yung e-wallet na yun. Ayan so sinusubukan nating tawagan ngayon yung number ni Mark Ian Cabezas para kunin yung kanyang payag laban sa mga reklamo sa kanya, Ito na, dadial na natin. Ayan
automatic nag-busy na. So, hindi talaga natin siya ma-reach. Susunod, may-ari ng grocery store na enganyong bumili ng bagsak presyong bigas online. Pero ang kanyang katransaksyon, bogus pala. Parang sabi ko, patay, sabi ko, scam na, mukhang na-scam na talaga. Punta ko dun sir, dun sa messenger, nakablock na po ako pati sa cellphone. Huwag niyang palampasin sa pagbabalik ng Budol Alert. Sa sobrang mahal ngayon ang presyo ng bigas, abay parang ginto ito kung ituring ng mga rice retailer. Pag nakakita sila ng mababang presyo, nagkukumahog, naghahanap ng lowest bidder. Pero diyan naman, naglalaro ang mga mambubudol. Katulad na lang ng nangyari sa kwentong budol ni Jester de los Santos. Jester, ikwento mo. Saktong-sakto dyan yung kwento ng nakilala kong retailer sa Cainta, Luchi. Kakabukas pa lang niya ng grocery niya, naglabas na siya ng 300,000 pesos. Gusto niya sana magbenta ng bigas doon sa kalye nila kasi siya yung una kung sakali. So ang gusto niya, makahanap ng good deal sana online, yung murang presyo ng kada sako ng bigas. Ayan, dyan nag-umpisa ang kalbaryo niya. Ayan, mismo. Tubong Masbate ang nakilala kong negosyanteng si Regine. Nakipagsapalaran siya sa Maynila sa pag-asang mabibigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Sinimulan niya ito sa pagbebenta ng iba't ibang produkto online. Nang nagsimula po yung pandemic, dun po ako karoon ng ideya magtinda-tinda ng mga sabon, shampoo, kape, lahat po ng mga everyday needs po ng tao. Nagdi-deliver po ako sa village ng free delivery po. Kumukuha ako sa online ng mga paninda. Pina-order sa Facebook, through Messenger, gano'n. Naglabas si Regine ng 50,000 pisong kapital para sa una niyang negosyo. Pinaikot niya ang halagang yan para makapagpatayo ng grocery store kalaunan. Pagdating dito, magkano yung kailangan mong ihanda? Dito po talaga, sir, ako ng 300,000. Oo. Para, kasi dito po, mas okay yung income sa lugar na to kasi kilala po ako dito na Lencele, tapos mga ano po. Para madagdagan pa ang kita, naisipan ni Regine na pasukin na rin ang pagbebenta ng bigas. Yung sa 300,000 po, ang ano ko po, 200,000 po sa mga grocery items na. Tapos yun nga po yung 50,000 sa bigas. Pero bakit naisipan mo na magpasok na ng bigas doon sa mga paninda mo? Kasi po sir, yung area po dito walang bigasan. Kaya sabi ko, bigas naman. Tapos pina-order ko din po. Hanggang sa ang dami sir, order nga po ng bigas. Yun, minakita ko sa online na nag-post. Madami na nag-order sa'yo dati ng bigas. Opo. Saan ka kumukuha na nun? Sa kakilala ko lang sir dati. So napansin mo merong demand sa bigas dito sa area. So paano anong pinlano mo noon para makakuha ka ng stock? Naghanap po ako ng kung saan po ako mas makaka-discount. Oo. Na para kahit paano po yung kita, mas okay. Tsaka maibigay ko din ng mas mababa din sa customer. Oo. Presyo po ng bigas. Bali, ang na-inquire ko sir, pinakamababa is 1,390. 1,390 per sako? Per sako po. Tapos, kasi po, sanay po yung mga tao dito na mas sa akin, mas mura. Ang gusto ko po nun yung mas mababa pa para yung maibigay ko din ng mas mura sa customer para sa akin sila po mamili. May mga kakilala namang supplier ng bigas si Regine. Pero sumugal siya at naghanap ng nag-aalok sa mas murang halaga. April 23, 2024, nakita ni Regine ang post ng nagngangalang Joylyn sa Facebook Marketplace. Ang kanyang alok, kaban-kabang bigas sa napakamurang halaga. Nirarush niya po, sinil niya yung bigas. Yung bigasan niya daw po, kailangan ipaubos yung stock. So yung 37 sacks po, ipinatitake niya ng 40,000. Inalok daw ni Joylyn kay Regine ang kada sako ng bigas sa halagang 850 hanggang 900 pesos kada sako.
Bakit kailangan pa ubusin yung stock? Magbabakasyon ata sila or yun po yung naging mag-aalis sila. Budol alert! Over sa mura at minamadaling ubusin ang binibentang produkto, magdalawang isip ka na. Malamang budol yan. Sa panahon ngayon, hindi na ganun ang presyo eh. Naglalaro na yan sa, sabihin natin 1,000, 1,100, yan. Sobrang swerte mo na pag may nakuha ka na 900. Kasi ang presyo ng bigas ngayon pataas. Dahil cash on delivery naman daw at hindi kailangang magbayad agad, hindi nagduda si Regine. Mas naengganyo pa siya ng alukin ng free delivery. Lalo't manggagaling pa raw sa Las Piñas ang sako-sakong bigas na i-deliver sa tindahan ni Regine sa Cainta, Rizal. Ano ba po, nag-inquire ako nung ngayong gabi. Tumawag po siya, hiningi niya yung number ko. Tapos tumawag po siya nung gabi na i-deliver niya COD. Cash on delivery. Ngayon po, ngayong gabi. Oh. So, nagantay po ako ng gabi. Wala naman pong dumating na bigas. Dito na raw nagbago ng linyahan si Joylyn at gusto na lang ipa-pick up sa courier ang mga bigas. Kinabukasan po, nangungulit na siya ng mga bandang 8 po, na i-book na. Na ikaw na ang mag-book ng Opo, delivery? na para daw safe yung transaction. Bago ikarga, bayaran ko na po yung bigas. Ayaw ng pakawala ni Regine ang inakala niyang good deal. Kaya naman bumigay siya sa pangungulit ni Joylyn. Hindi kanya titigilan tawagan hanggat hindi kaya sumasagot na, o papunta na ako doon, magpapadala na ako, ganun. Sige ma'am, pakiano na kasi bibigay ko na to sa ibang buyer, ganun, hindi lang ikaw yung kausap ko. So parang inaano ka niya, nilalaro ka niya na parang baka mawala pa sa'yo to. Opo. Na ma'am, kasi kung hindi mo agad may padala ngayong oras, ibibigay ko na sa kabilang buyer. Ayun, pinapamukha niya na meron siyang ibang kausap. Opo. Ikaw naman, pag naririnig mo yon. Ako naman, sa kagustuhan ko nga sir na sayang yung kita. Bakit ngayon, ikaw na yung kailangan mag-book? Bakit hindi ka tulad nung nakaraan na dapat COD. siya yung magpapadeliver tapos magbabayaran mo na lang pagdating? Kasi nga daw sir, sa truck po, wala silang truck. Parang kung may ibang area po yung delivery ng truck. Okay. So parang ginawa na rin sir yung mga alibay. Wala ka bang hiningi sa kanya na kahit anong pruweba o dokumento? Ano po sir, kasi nung nagbigay siya ng address na pag-book, yun po yung sinearch ko yung bigasan na ibinigay sa akin. Oo. Nakita ko po legit yung bigasan. Yung Ano yun, may binigay siyang pangalan ng bigas? may calling card po Oo. na legit po yung bigasan talaga na binigay niya po. Kinabukasan po, nung nangungulit na, nag-book na ako ng lalamog. May nakalagay bang pangalan ng tao? Meron sir. Anong nakalagay na pangalan? Bali, Chito ang nakalagay. Chito. Chito. Chito ang nakalagay. Asawa niya daw po yun. Oo. Ang inakalang deal of a lifetime ni Regine, mauuwi pala sa pagsisisi. Pagkabook niya kasi ng delivery truck, kailangan na raw niyang mag-transfer ng buong bayad bago i-release ang in-order na bigas. Ang unang usapan na 850 pesos kada sako, naging mahigit 900 pesos na. Dinaan siya sa bilis ng hokus-pokus nitong scammer. Pero dahil mas mura pa rin daw yan kumpara sa ibang supplier, nagbayad siya ng 52,000 pesos para sa 57 sako ng bigas. Paghulog ko po noon, itong delivery guy po, tumawag sa akin. Ma'am, hindi pinakarga kasi hindi ka bayad. Sabi ko, kanina pa po ako bayad. Sabi ko, bakit inalisan niyo po yung item ko? Sabi niya, ma'am kasi hindi daw po talaga kayo nagbayad. Yun, pagbalik niya po ng store, yun na nga po, iba po yung napagsendan ko ng pera kaysa sa GCash po ng may-ari. Doon na napagtanto ni Regine na nabudol siya. Ang ibinayad niyang pera, naglaho na parang bula. Hindi na rin daw makontakt ang seller kuno. Kinabahan na po talaga ako na parang sabi ko, patay, sabi ko, scam na talaga. Mukhang na-scam na talaga. Kasi pag punta ko dun sir, dun sa messenger, knock-block na po ako pati sa cellphone. Pati sa cellphone, Opo, tinawagan mo? Opo, hindi na. April 30, nagdesisyon si Regine na puntahan ang bigasan.
Dito niya napag-alaman na kausap lang din pala online ni Joylyn ang may-ari ng bigasan. Kaya nagawa nitong makakuha ng impormasyon at magkunwaring siya ang may-ari. Kasi yung video po galing po sa may-ari, hiningi lang niya din po online. Parang in-inquire niya, pahingi ako ng, kung ano po sir hinihingi kong information, hinihingi niya dun sa may-ari. Tapos, So magkausap sila nung may-ari? opo, kumbaga kausap po yung may-ari, kausap ako. Parang middleman po. Sabi ng bigasan, wala pong binabayad, wala pong natatanggap silang bayad. Kaya po hindi binigay si bigas doon sa biktima. Pinakita po nila sa amin yung GCash na kailangan doon po isend. Iba po yung number na binigay po nung inireklamo sa biktima. Ayun naman, bilang nakablock na si Jen, kay Joylyn, subukan natin kontakin si Joylyn gamit ang ibang numero. Okay. Cannot be reached. So malaki din yung probability na mukhang inactive na yung number. No? Ginamit lang niya talaga yung number pang scam specifically sa'yo. Posible. Dun sa may-ari ng bigasan. Yung 50,000, gaano katagal yun bago niyo kitain, mabawi? Ngayon sir na bago pa lang po ako, medyo buwan po siguro talagang abutin niya. Bago ulit kitain yung ganong kalaking pera. Kasi ano po hindi naman on the spot kitain mo agad yung ganon kalaki. Kasi tulad po nito, parang sa barya-barya po nakita mo, pagtsatsagaan mong ma-enrolling. So ano sa tingin mo yung pinaka natutunan mo dito sa nangyaring pambubudol sa'yo? Huwag agad basta magtitiwala sa hindi mo naman talaga kilala. Mga first time mo lang nakakausap. Lalo na online po, talagang mag-limit po tayo talaga. As in, bago tayo maniwala, mag-research muna or alamin muna kung talagang legit ba talaga itong kausap natin or pagbibina ng mga Naghain na ng blotter at reklamo si Regine sa kanilang barangay. Hindi na raw siya magpapadalos-dalos sa mga desisyon na may kinalaman sa kanyang negosyo. Mamaya, nakatanggap ka ba ng message o call tungkol sa kamag-anak mong naka-aksidente raw? Baka emergency scam yan. Abangan ang aming tip sa pagbabalik ng Budol Alert. Sa panahon ngayon na uso na ang e-wallet, wag na wag i-share ang inyong passwords at mga OTP. Extra ingat dapat lagi dahil uso na rin ma-hold up nang hindi mo nalalaman. Ang pera mong pinaghirapan, wag sanang mawala sa isang click lang. Iyan ang aking Budol Alert. Ako po si Shyla Francisco. Walang madali sa pagnenegosyo. Kaya pag too good to be true ang alok, pag-isipang maigi. Huwag basta magtiwala dahil kapag nabudol ka, hindi yan parang kanin na kapag sinubo at napaso ay maaari mong iluwa. Mapipilitan ka na lang lunukin ang mapait na karanasan sa mga mapagsamantala. Ako po si Jess De Los Santos. Extra budol alert! May nag-text o tumawag pa sa'yo na nagsasabing na-aksidente ang isa mong kamag-anak. Huwag basta magpadala. Emergency scam yan. Ito ang style ng kanilang modus. Una, magte-text o tatawag at sasabihin na aksidente o naka-aksidente ang kamag-anak mo. Kapag kumagat ka, sasabihin na kailangan mong tumulong pero imbis na magpadala sa ospital o tumawag ng ambulansya, pera ang hihingi nila sa'yo. Kasama pa yung panta na kapag hindi ka agad nagpadala, baka ikulong daw ang kamag-anak mo. Pero syempre, pagkatanggap nila ng pera mo, bye-bye na. Pinakaba ka na, niloko ka pa. Kaya, teka lang, mag-isip muna bago mag-send ng cash. Siguraduhin mo munang sa kamag-anak mo mapupunta ang hinihingi nila at hindi sa sarili nilang bulsa. Agad na tawagan ang tinukoy nilang tao para ma-verify ang tunay na kalagayan nito. Pwede ring tawagan ang mga madalas niyang kasama. Kung kakayanin,
Personal mong pupuntahan at tiyaking maayos ang lagay niya. Mag-report din agad sa otoridad at magpasama kung kinakailangan. Kaya kapag napatunayang budol ang caller, i-block na para last na nila yan. Marami ng eksperto sa panggagancho, kaya dapat palagi tayong alerto. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Lucy Cruz Valdez. Maging alerto, huwag magpabudol.